Hi everyone! Welcome back again to my channel. And for today's video ay isasama ko kayo sa pagpaprocess ko ng Japan visa. So ang first agenda natin ay pumunta sa bangko dahil kukuha ko ng bank certificate and bank statement. So let's go! Little longer than a few minutes later. So ayan, done na tayo sa bangko. So ngayon ay nandito ako sa may SM South Mall dahil dito yung Rally Tours kung saan ako mag-aasikaso ng ating Japan visa. So alam ko si Rally Tours is nasa pinakataas na floor kung nasan yung mga electronics. So let's go! So yan, nandito siya sa may cyber zone. And guys, meron din ditong Attic Tours nagpa-process din sila ng Japan visa, and Korean visa, and China visa. But mas prefer ko dito sa may Rally Tours. Magkatabi lang naman sila. Ang binayad ko nga pala sa Rally Tours para sa Japan visa application is 999 pesos. And by the way guys, huwag niyong wawalain yung receipt na ibibigay sa inyo doon sa Rally Tours dahil kailangan nyo to i-present pag claim nyo na yung passport nyo. And sa Rally Tours dito sa SM South Mall, meron silang cut-off na 3 PM para mag-process ng Japan visa application. Hindi ko sure kung ganun din ang cut-off sa ibang branches. Kaya agahan nyo na ang pagpunta if taga-South area kayo at plano nyo ring magpunta sa Rally Tours dito sa may SM South Mall. So pag-usapan na natin yung mga prepare ko para sa aking Japan visa application para sa Rally Tours. I-prepare nyo yung passport nyo na at least 6 months na valid at merong 2 blank pages. And also, ang prepare ko is birth certificate na kinuha dapat within the year. So, pwede naman kayo mag-request niyan sa may PSA websites. Lalagay ko na lang sa description box yung website ng PSA. And pangatlo is application form na pwede nyo hingin sa agency or pwede nyo i-download sa Japan Embassy website. Lalagay ko rin yung link ng application form for Japan visa sa description box. And then, pang-apat is your daily Japan travel itinerary. Pwede nyo yun hingin sa agency or pwede nyo rin siyang i-print out. So, lagi ko na rin yung itinerary template sa description box. And actually guys, itong application form at daily Japan travel itinerary is pwede namang handwritten na pagpunta nyo dun sa agency nyo dahil may bibigyan naman silang papel. Pero kasi ako, mas prefer ko na gawin siyang computerized since ang pangit kasi ng sulat ko. Kaya minabuti ko ng i-computerize na lang para klaro lahat ng isusulat ko dun sa application form and dun sa itinerary ko. And then, kailangan nyo syempre ng photo with white background. So, ang size ng photo is 4.5 over 3.5 cm. And pwede nyo naman yung sabihin sa mga Photoshop sa mga mall na kailangan nyo ng photo for Japan visa. Alam na naman nila yun. Ang pre-send ko pa is bank certificate with 6 months ADB. So, pag kumuha kayo ng bank cert sa bangko nyo, isabihin nyo lang na for Japan visa and kailangan nyo na may 6 months ADB. At nag-provide din ako ng bank statement for the last 6 months. Pero, binalik sa akin ni ate yung bank statement ko since meron namang ADB yung renovide ko na bank certificate. So, alam ko may mga bangko na hindi nagpo-provide ng ADB sa bank certificate nila. So, kung ganun ang sitwasyon, is kailangan nyo mag-provide ng bank statement for the last 6 months. And then, isa pang requirement is ITR. Ako kasi is wala akong ITR. Pero gumawa naman ako ng cover letter explaining kung bakit wala akong ITR. Nilagay ko rin doon na YouTuber ako at nilagay ko rin doon yung mga bansang mga napuntahan ko na. At nilagay ko rin doon sa cover letter ko na fan ako ng anime at ng mga Japanese movies. Isa pala sa mga pinasa ko para sa visa application ko is nag-print out ako ng screenshot
ng YouTube channel ko and yung mga videos na maraming views. Para makita nila talaga na for tourism lang talaga ang reason ko kaya ako pupunta ng Japan. And then, by the way guys, yung application for ng Japan visa and then yung Japan travel itinerary nyo is kailangan nakaprint siya sa A4 paper na size. Kung iniisip nyo kung pati ba yung mga bank cert and mga bank statement kailangan naka A4, hindi, kasi alam ko iba ang paper size nila. Ang talaga na naka A4 is yung travel itinerary tsaka yung visa application. And then kung gagawa kayo ng cover letter is nakaprint din siya dapat sa A4 size na papel. And guys hindi nyo muna kailangan mag-book ng flight or mag-book ng hotel. Kailangan talaga muna natin unahin yung Japan visa. Pero, doon naman sa Japan visa application is meron doon parang question na kung ano yung target date mo and then yung hotel na pagsistayan mo. So, pwede ka naman mag-research. Parang pwede ka naman gumawa lang ng parang estimated date kung kailan mo plano magpunta ng Japan. And sa hotel naman is pwede ka naman mag-research muna sa Agoda. Hindi mo naman siya kailangan munang i-book. Para lang may idea siguro sa Japan Embassy na kung kailan mo plano magpunta doon. Unahin muna natin na ang pagkuha ng visa bago mag-book ng hotel tsaka ng flights. Paano kung ma-deny, diba? Parang sayang naman yung magiging gastos mo. Huwag muna kayo mag-book na kung ano man. So, pinasok ko yung application ko sa Rally Tours nung Tuesday, September 17. Pero sinabi sa akin ni ate, doon sa Rally Tours, mapapasa niya application ko Friday na September 20 kasi marami daw, parang thousands daw yung tanggap ng embassy. Ibig sabihin lang nun is ang dami nag-a-apply talaga ng Japan visa. Sabi niya is mag-antay lang ako ng text. Pwede na natin i-pick up yung ating passport. So kinakabahan ako ngayon kung ma-approve tayo. Dahil alam ko kulang-kulang yung mga requirements na pinasa ko. So sana mapagbigyan tayo sa Japan at makakuha tayo ng Japan visa. So update ko na lang kayo kung anong magiging resulta ng aking Japan visa application. An eternity later. Finally, today is the day na malalaman natin ang resulta ng ating Japan visa application. So, kahapon, nag-text na sila ng gabi ng mga around 6:30 na ready to pick up na yung aking passport. So, wish us luck. Little longer than a few minutes later. So, yan na tayo sa Rally Tours. Let's go! So, ayan, nandito na tayo sa bahay at papakita ko na sa inyo ang result ng ating Japan visa application. And, yes, na-approve po tayo for single entry. Yan, sobrang saya. Nung iaabot na sa akin yung passport ko, ang una ko talagang tinignan is yung white sticker na nasa likod na nilalagay nila sa passport nyo. Ang ibig sabihin kasi ng white sticker tapos may red line is denied. Pero nakita ko nung walang red line yung sticker sa likod, sobrang tuwa ko na agad. And sinabi na ni ate na approve nga yung visa ko for single entry. Kinabahan talaga ako na baka hindi ako ma-approve dahil may mga kulang din talaga ako. Hindi ako nakapagbigay ng ITR, pero nag-provide naman ako ng cover letter ko explaining bakit wala akong ITR. Siguro malaking tulong din yung ADB and then yung laman ng bangko dahil may savings naman ako. Maraming salamat sa Rally Tours sa pag-process ng Japan visa ko. And yes, sobrang excited na ako and thank you rin kay Lord. Actually, nag-apply ako ng Korean visa last month ng August and na-deny tayo. Same lang din naman yung requirements na pinasa ko. Siguro hindi pa tayo pang Korea. Pang Japan daw talaga muna tayo, sabi ni Lord. So yan, excited na ako na makapunta ng Japan and ma-share ko sa inyong lahat yung magiging Japan trip ko. Of course, mag-vlog tayo dyan. Hindi tayo pwedeng hindi mag-vlog. Dahil first time natin sa Japan, first time ko nag-apply ng Japan visa. So, kailangan maging maganda yung mga videos natin. So, excited na ako. So, wish me luck. Ayun lang. Sobrang saya ko lang. So, plan ko magpunta ng Japan siguro by November. So, para medyo malamig na. Since parang autumn yata. Autumn na ang November or close to winter. Try nyo na din mag-apply ng Japan visa. Highly recommended si Rally Tours. Maraming salamat sa Rally Tours. So, dyan kayo mag-apply ng Japan visa nyo.
So kung nag-enjoy kayo sa video na to, sana nakatulong din tong video na ginawa ko for my Japan visa application. Please like and share at pakiclick na rin yung subscribe button at yung bell icon para mag-updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko sa aking YouTube channel. At i-follow nyo na rin ako sa lahat ng mga social media accounts ko. Nakalagay naman yung mga links sa description box. And again, thank you for watching. Enjoy the rest of your day. Bye!